On ghosting, hindi lahat ng katahimikan maganda. May katahimikan kasi na kapag masyado ng matagal ay nakakapangamba. Halimbawa, ang tagal niya nang nananahimik at nawala. Ang tagal niyong nag-usap sa chat at text tapos biglang hindi na lang magpaparamdam at mananahimik. Nawala na lang siya na parang isang bula. Wala mang lang pasabi, bigla na lang umalis. Hindi mo tuloy alam kung hihintayin mo o bibitawan mo na lang. Nakakalito, di ba? Ang millennial term daw para doon ay ghosting. Ikaw man ang nang-ghost o nag-ghost, heto lang ang ilang paalala tungkol dito. Ghosting is never an answer to end a relationship. Ang tunay na mapagmahal, hindi ka bibigyan ng silent treatment at long-term silence. Kung mahal ka niya, pahahalagahan ka niya. Kung mahal ka niya, sasabihin niya ang tunay niyang saloobin. Everybody deserves a decent closure. No matter what your reasons are, you have to tell that to your friend or special someone, special nga ba, na it's the end. Huwag sayangin ang oras ng ibang tao sa paghihintay, hindi na maibabalik pa ang oras. Ghosting does not show respect for your loved ones. Everyone deserves to be respected. Ang disrespectful lang na after all your deep talks, pagpunta sa bahay ng bawat isa at pagpapakilala sa pamilya ay mawawalan lang rin ng pagpaparamdam. Ghosting must be replaced with confrontation. Ito yung medyo mahirap sa ating mga Pinoy. Hirap tayo sa magharap-harapang usapan. Kaya nauso ang chismis kasi walang confrontation. Harapin na lang ng isang bagsakan para hindi na mas mahaba yung sakit. Don't keep people waiting. They don't need that kind of treatment. They need a direct answer. Kahit masakit, kahit parang di niya kakayanin, he or she has to know. Do not prolong others' pain. Nobody deserves being ghosted. Everybody deserves a decent closure, confrontation, and respect. Kung wala na talagang love, kahit respeto na lang sana.